may sala, hindi mo nila nawalan sala. So, ako po ina. So, sa Luke 23, verse 14 to 16, maglakhang kita sa 18 and 19. Sabi po nila, sinabi niya sa kanila, isinagdalin niyo sa akin ang tao ito sa kasalanang panunursol sa mga taong bayan na maghimagsik. Siniyasak ko siya sa harap ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Sa 15, gayon din si Herodes, kaya binalik niya sa atin si Jesus. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan, wala siyang kasalanan. Sabi po din sa 16 and 17, ipinahagupit ko na lamang siya at pagkatapos ay aking palayaan. So, hindi po na nasabi natin na ang walang sala, hindi mo na may sala. So, nakita ko din ni Haring Herodes na wala talaga siyang nakita na sala sa Panginoong Jesus. Kaya, instead na hindi siya mag-declare na patayon o kulano, kundi ginhimo na lang ni Herodes na ipahagupit na lang, ipapalong na lang siya, kaya wala pa siya nakita na sala. So sa 18, sabi nila, subalit, sabay-sabay na sumigaw ang mga tao. Patayin ang taong iyan at palabasin at palayain si Barabas. So amo na po yun nainis si Barabas, amang may sala, ang gusto sa tao, amang palayain. So di ba, kung sa atin nila mangyari na, ikaw walang sala, tapos ikaw nadutan sa sala, nalang natin matyagon. Kung halimbawa, ipamutang ka sa buhay natin na may tao na gusto kita na paratangan kita si Marawag na sa aton sa dili alam natin na wala kitang sala, nalang natin mamatyagon. So ako pinag-ihimo sa nila sa kan Jesus. So sa 19 namin ito nasabi na si Barabas ay nabilanggo. So gali ang kausa sa ni Barabas. Si Barabas ay nabilanggo dahil sa paghihimagsik na pinangunahan nito sa lungsod. So, pinagtulungan nila si Jesus na ipapo sa krus, sa salang panunursol sa taong bayan na wala namang katotohanan. So, ako pili. Kaya nagsusad ng mga tao, nagkausad na siraan si Jesus. Nagsulusol ng mga tao para may ibigin ngayon si Jesus. So, sabi po dito sa Luke 23, 18 to 23, subalit sabay-sabay na sumigaw ang mga tao. Patayin ang taong iyan at palayain si Barabas. Ngunit sumigaw ang mga tao, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Sa verse 21 na. Sa 23, ngunit lalo nilang pinagsigawan na si Jesus ay dapat ipako sa krus. Napakalakas na kanilang sigaw. So, grabe ang ginhimo sa mga tao sa kay Jesus. Sabi dito sa ating binbasa na verse, nagrabe ang paud-paudan siya, imbis na ang sala ni Barabas na dapat amon ipako sa krus, amon bitayo, napagkatukan Jesus kay pinag-kausahan siya sa tao. So sa atin po, kung atin i-relate sa ating buhay, na pinag-kausahan kita sa mga tao na wala mo kita sa sala na kita dapat ang pahalion, kita dapat ang may kalayaan, tapos kita gayon ang ibigin. So grabe kayo na natin mamatyagan. So ako ang po iniyan ang matyagan ni Jesus. Hindi po natin maalaman kung ano kayo sabi na yun na Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Kaya grabe kayo ang iya pagpasensya. Kung sa ato na tao rin ita kaya pasensyahon ang mga tao na nag-speak against us, mga bagay na gina-istorya sa ato na walang namatudan. Sometimes nakabalos kita dahil hindi natin kaya aksipta ron na himuhan kita sa dili maayo na wala man kita linyo. Pero hindi natin maaraman kailangan si Lord kapasensyoso ka-love. So, padayin kita. Hindi pa naman ang conclusion. Okay, so, ako pinilang minsan, sa mga pangyayari sa buhay natin, nakaranas kita sa mga persecution. Damo, I don't know kung iba-iba na klaseng persecution na natin nilagyan. So, iba-iba man na natin. Sometimes, nakaranas kita naging tutuya-tuya kita. Sa ating pag-serve ka, Lord, minsan may mga dala kita ng Bible, masabi, pastora na. Awag mo nakaranas ka sa na. Tapos yung sabi-sabihan kita sa nano, sa nagtulak, sa nagladak sa grupo, nano kay bagan, nag-ibaga na, karawag na sa mga yung mga sabi na, mga persecution na ginagawa sa mga Kristiyano. Kagani pa ng mga persecution, hindi pa makapamila na
siraan kita na sabi nila na imbis na born again, ano sabi nila sa atin, buhangin. So, part na sa natin pagiging Kristiyano, mga persecution. Pero, ang sabi ni hindi lang maganda kung na-persecute tayo dahil sa talagang may kasalanan tayo. So, ako ang pinana, ang part na negative part sa buhay natin na nasabihan kita sa natin ka po dahil nakita ka sa atin. Okay, so, hindi na aton dinasabi na ang persecution, mas good ang persecution na nag-serve kita ka Lord na nakita nila ang kaayuhan, pero ginabalikan. So, ako po na. So, sabi po dito sa 2 Peter chapter 4 verse 16, ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. So, ano kung agihan natin yung mga persecution dahil sa atong pagsunod sa kan Kristo, di natin yung ikaalaw. Kung sabi-sabi naman kita sa kunano, iba na siyempre kita, di natin yung ikaalaw. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sa pagtaglay ninyo ang pangalan ng Kristo. So kung ako ganini, kung gina-persecute kita, kung gina-experience kita sa hindi maayos sa natin kapwa, dahil sa pagsunod ka ng Kristo. So, gusto sabihin, may good kita, may good na nakita sila sa buhay ka. Kung baga may pagbabago na nakita sila sa atin, iba na sa dati. Kaya, amin na natuwang naranasan for persecution. Okay, so, ito ang naranasan ni Jesus. Aminado si Herodes at Pilato na si Jesus ay walang pahit kasalanan. So, wala kayo sila nakita na sila, si Herodes at si Pilato. Pero ang mga tao ay pilit na pinagsisigawan, dapat siyang ipako sa cross. Kaya ang tao talaga, ang kailan gusto na ipako si Jesus sa cross. Maski kung mag-abing-abing na siya sa mga legal na pamamaagi, kung sa atin pa ina na kung na-convict kita or naging suspect, tapos nag-agi na sa legal na mga pamamaagi ka, nakita sa justisya, sa judge, na wala kayo kita sila, pinalayan na kita, pero ang tao kayo na nag-insist, nabay sa lagay kita, ipako kayo sa cross. So, ako pa yung nangyari ka ni Jesus. So, pilit kayo na pinagsisigawan ng tao na siya'y ipako sa cross at palayain si Barabas. Na kung tutusin, siya dapat mamatay dahil sa mga kasalanan na nagawa niya. So, dapat si Barabas dapat na mamatay, hindi niya si Jesus. Pero ang tao si Jesus din na gusto. So, ako po yun ang aton na pag-istoryahan na kung sino ang sinabihan ni Jesus sa tuladan. So, amin ka ng mga Pariseo, pinuno ng bayan, taong bayan ng mga kawan. So, ako pitan hindi mo nila kay Jesus. Gusto nila ipapatay na mas iwala si Jesus sa sala. Si Jesus sa sala. Kagpalayakan si Barabas. So, ako pito ng mga tao. Kag-ako pito ang mga hindi mo nila kay Jesus. Okay, so yan. Ato naman po, ano ang mapait na sinapit ni Jesus sa taong bayan at sa kamay ng mga Romanong kawan. So, ako pinagtawanan at nilait siya. So, grabe kayo na hindi mo nun, yung pakaanuhan kayo. Grabe kayo ng pagbuli. Gusto niya na usan bullying. Kan Jesus, grabe kayo nagiging ako sa iyo. Nilait siya. Sabi po, sa Matthew 27:30. At siya'y kanilang dinuruan, kinuha ang tambo at hinampas sa ulo. So, grabe ninyo sa tao, ginuda-udaan. Tapos, ginpalo-palo-palo. So, grabe. So, sabi po, dito sa John 19:1, hinagupit at pinahirapan ng mga kawan. Si Jesus ay ipinahagupit niya. So, grabe pa. Ang mga soldier, grabe na niyo kay Jesus. Kaya pinagkausadan talaga. So, makita natin ang the passion of Christ. Dito natin makita kung naman ginimo sa tao, ang mga soldier, na halos ginisipa siya, ang mga nini na ginpalo siya sa ito na, ang ginapalo siya ay ito na pagpalo, nagdudot sa lawas pag nagkatukal na nadadaraan ng kuyapan. Okay, so, tinanggihan ng sariling bayan. Sabi po sa Luke 23:21, ipako siya sa krus. Imagine mo kung sino nagasiyak sa ipako mo sa krus. Ang mismo kababayan. Ang mismo kadugo niya ako nagasabi, ipako siya sa krus. So, di ba sa atin sa ating pagmatsyag, bilang halimbawa ating kapamilya mismo, ang ating maghunan mismo, ang masabi siya, ipako na sa krus. Imagine mo mga kapamilya mo, pinsan or manghod, kapilido, amo mismo ang masayak sa iyo, ipako na sa krus. Di ba masakit? Grabe na pagmatsyag, na mismo kababayan ni Jesus, amo kayo na
krus. Kaya so ako pinasabi na mismo ang sarili niya na bayan, nagasigaw din na ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. So, kailanganin, nangyari kayo, na pinako kayo siya sa krus. Sabi ko sa Job 23:33, at nang siya'y maipako sa krus, dinala ang kasalanan at nagdusa para sa kanya. Natuman hapon ang kagustuhan sa tao na ipako siya sa krus. Kag niya napako siya sa krus, kag indara nino ni Jesus ang kasalanan sa bilog na kalibutan. Imagine mo, grabe ang hindi mo tapos gayaan, grabe ang halaga sa niya pagpapako sa krus. Eh, sabi niya, dinala ang kasalanan at nagdusa para sa lahat. Sabi po nila sa Isaiah 53:5, siya'y sinugatan dahil sa ating mga pagsalasama. Sa ating mga pagkakasala na hindi mo, sa nila mga tao na naghatag sa iya sa kaaluhan, nagparo sa iya, naghampas o kuna, nagluda. Talang ni Dindara ni Jesus. Talaga sa ni Dindara ni Jesus dito sa cross. Kaya, nakinapag-ingapon sila. Maski grabe na tindalin nila ng Jesus. Kaya kinapakita po sa nila mga verses na ating binbasa. Ang dinanas ni Jesus. Di lang po sa physical siya, nagdanas ng sakit. Na ito na grabe na paghampas sa iya, pagtaro sa ulo, unali pa ang mo sa tao. Physical ito na sakit. Grabe na sakit. Pero di lang ito ako niya naranasan, kundi maski sa emotional na sakit. Ang kaaluhan. Diba ang kaaluhan na dinanas niya sa mga tao? Ang kaaluhan na dinanas niya dahil kapwa niya mismo o kababayan mismo niya ang gusto na magpapatay sa iyo. So grabe, kung sa akin yan, na di natin minsan kinakaya ang iba ng ating Lord. Kung ada sa stress, ada sa mga depression. Di kinakaya na. Dahil sa emotion, sa ating emotional na mga pinakagihan, minsan pag-aluyan natin, kuna-kuna, nabigay kita. Pero tanong ko yung ginagihan ni Jesus dito sa panahon na nagkilos niya. So, grabe na kaaluhan. Pag-refuse or pagkabos sa iya, grabe na pag-kilos. Pero nanagihapon na rin sabi ni Jesus ama, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. At naghihapon na madama ng love na, maski kung sa ating mga tao, gusto ko kayo din na magsakay ka kung sa ating lang. Tiniwas ka. Nagdindi mo sa ako. Masapay ka. Pag-umalis sa iyo. Bahala na sa iyo. Sunod ko kasi natin sa mga tao. Yung si Lord, grabe. Grabe na yung love sa atin. Kapag grabe na din mo sa iya, emotionally, physically. Pero nakasabi ka po siya sa ama. Say, Father, forgive them. For they do not know what they are doing. Kaya grabe ang love ni Jesus. And pakita niya sa atin. Kaya po sa nila first word ni Jesus, makita natin na siya ay puno ng siya ay puno sa pagkamo at pagpapatawa. So, grabe kayo. Sila first word, the Father forgive them, for they do not know what they are doing. Hindi natin makita na sa likod sa inimos ang tao sa iya, ay naghihapon na niya ay naghihapon na niya forgiveness. Ay naghihapon na niya namuhay na patawadan sa mga sana. Ay di hindi na nila. So, pangluha na nakita natin din na hindi natin okay, so ako dito na hindi kayo siya nagtanong sila ulit sa puso. Kundi nag-request pa din siya sa mga patawanan siya. Patawanan ng mga tao na dito sa iyo. Okay, so pinapakita sa talata ito na ang kanyang dinanas ay hindi nag-physical. Kundi ang mga dito. Napag-isip na sila. Ang kanyang ang kaaluhan na hindi nagdusa po siya sa ito. Kaya, bilang kaya po nangangahulugan na ito na kahit gaano karami at karamihan na kasalanan ng isang tao, naghanda pa rin siya magtatawag at mamagitan sa atin sa harap na natin. So bilang mga anak ni Lord, may mga panahon po na adik kayo sa atin. Sometimes, nakadala kita mga pagkukulang ng Lord. Ikaw kita sa buhay natin sa mga pagkakasala sa iyo at ubangan. Minsan naisip natin na hindi na Lord karapat dapat sa iyo. Damudama ko sa iyo pagkukulang sa iyo, hindi na Lord sa iyo matubangan. Kaya naisip natin nila na patawarin pa kaya ko Lord, nakaisip kita sila. Pero dito po natin makita niya, hindi po na first word, makita natin kung gaano
sa ginimo sa natin kapwa. Kaya natin sila i-forgive. Kaya nga din, napatawad natin sila ng mga masama. Kaya ako po yung lesson natin nakuha. Bilang mga anak ng Lord na magpaagdarong kita sa iyong kagustuhan, maski dili natin kaya sa ating puso, kaya natin, kaya ng Lord na patawagan ng tao. Pero hindi pa natin kaya maranasan yung talagang ginimo sa iyo. Okay? So ako kita natin, napag-istoryahan yan, pagka din na kita sa ating pag-istoryahan. Tingnan, ititingin, kaya kapit yung story. Kaya mga kapatid, ang kasalanan sa Diyos ay kasalanan. So, gusto sabihin dahil si Lord, dinilit siya magtulog din si sala. Even, kita na tao, minsan natutuliran natin ng sala. Minsan masabi, okay na lang. Hindi tayo maraming sa buwan. So, pero Lord, kung sala kayo. Okay, so, kaya nga, may pagtubos upang tayo makaalis at mapatawa sa kasalanan. Kaya nga, namatay si Lord, si Jesus sa cross, para matubusan natin mga sala. Ay mapapayag siya na may mamuhay or magpabiling sa atin ng kasalanan. So, subalit ang pagtubos ni Jesus ay matatawag natin general law, isang declaration na lahat ng tao ay accepted na. Malaya ng lumapit at magbaliktod, magsisi, magbagong buhay at maglingkod. Kaya huwag na dapat natin sayangin ang tao. Huwag na dapat natin sayangin ang pagkakataon ko na tayo ay tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon na tagapagligtas. So, hindi po natin sayangin ang dako ng sacrifice ni Jesus dito sa cross na hindi mo niya ito para sa iyo na love. Dako na general love na minsan alam na nga nila ginhatag ni Lord ng iyong buhay open ang salvation. Kundi, diyan lang mga pagkatao na nakatanggap sa iyo. Kaya doon tayo mga pagkatao ang gusto magsunod sa Jesus. Kaya, habang nagbawas ng chance na magbago kita sa iya, mag-serve kita sa iya, himuna po natin yun. Kaya ang love the Lord ay pasunyan. Sa grace pa, grasya pa ng Lord ang kaligtasan. Hindi pa kayo perseverance. Kaya ako pinaan dako na favor ni Lord sa mga tao. Na yan, grabe pa ang niya grasya na ginhatag para kita mag-ambil sa nila niya sa pagkisyo sa cross na mutuhan salvation. Kaya po, hindi po ito mag-isip na daw kita magkukulang sa Ginoo, daw kita mga pagkakasala sa Ginoo. Kaya na ni Lord patawanan mas pinalo ka atin, kadamo sa natin mga sala. Basta mag-apiti kita sa iya, mag-confess yung tunay sa atong puso, di na balik-balikon, yung tunay kayo, ay ng forgiveness ni Lord. Kaya ako po yung nalaban ng pag-istoryahan yan, and first word,